Hindi ko itatanggi. Nagkasala ako sa asawa ko, sa pamilya ko, at sa Diyos. Pero bago pa mangyari ang lahat ng yon, matagal na akong patay sa loob ng sarili kong pamamahay. Kaya nang may isang taong sa wakas ay nakakita sa akin, hindi ako naghanap ng kasalanan. Naghanap lang ako ng dahilan para maramdamang buhay pa pala ako. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, sigurado ka bang mas pipiliin mo ang tama kaysa ang muling makahinga? Kung may isang tunog na gusto kong burahin sa alaala ko, hindi yung mga sigawan sa huli, hindi rin yung mga hikbi sa dilim, yung katahimikan. Yung katahimikan sa hapagkainan bago pa magulo ang lahat. Gabi-gabi, parang ritual. Maghahain ako ng pagkain. Uupo si Fabian sa kabisera. Uupo ako sa tapat niya. At sa gitna namin, isang mahabang mesa na parang bangin na hindi kayang tawirin. Ang tanging maririnig mo lang ay ang lagitik ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato. Tunog ng dalawang taong magkasama pero hindi magkausap. Kumusta ang trabaho mo? Tanong ko isang gabi. Pilit kong binabasag ang yelo sa pagitan namin. Nag-angat siya ng tingin mula sa cellphone niya. Yung mga mata niya parang bintanang sarado. Tumingin siya sa akin pero hindi niya ako nakikita. Okay lang, sagot niya at ibinalik agad ang atensyon sa screen. Yung hinlalaki niya kung walang tigil sa pag-scroll. Parang may hinahanap siyang mas mahalaga kaysa sa asawang nasa harapan niya. May amoy ng pabango sa polo shirt niya. Hindi yung pabango ko. Alam ko ang amoy ng pabango ko. Eto, mas matamis. Mas mura. Hindi na ako nagtanong ulit. Ano pa bang sasabihin ko? Napagod na ako? Na nasasaktan ako? Ilang taon ko na bang sinubukang sabihin yan sa iba't ibang paraan? Sa huli, para lang akong nagsasalita sa pader. Natapos kaming kumain ng walang imikan. Tumayo siya, iniwan ang pinagkainan sa mesa at dumiretso sa kwarto. Maya-maya, narinig ko na ang tunog ng shower. Ganun lagi. Uuwi siya, kakain, maliligo, matutulog, o kung hindi man, aalis ulit para sa overtime. Ako naman, maiiwan sa kusina para magligpit. Para ayusin ang mga basag na piraso ng araw na yon. Para ihanda ang sarili ko para sa isa na namang basag na araw kinabukasan. Habang naghuhugas ako ng mga plato, napatingin ako sa bintana. Ang bintana ng kusina namin, tanaw ang bakuran ng kapitbahay. Ang bahay ni Mang Isidro. Matagal na siyang byudo. Isang retiradong karpintero na mag-isang nakatira sa lumang bahay na kahoy na unti-unti nang kinakain ng mga baging. Nandoon siya sa labas, sa ilalim ng isang bumbilyang dilaw na nakasabit sa puno ng mangga. May hawak siyang isang piraso ng kahoy at dahan-dahan niya itong nililiha. Ang mga kamay niya, mapansin mo agad. Magaspang, kulubot. May mga peklat ng maraming taon ng pagkakarpintero. Pero yung kilos niya, kabaliktaran. Mabagal. Maingat. Parang may inaalaga ang isang bagay na napakahalaga. Hindi ko namalayang nakatitig na pala ako. Siguro naramdaman niya. Bigla siyang tumigil at lumingon sa direksyon ko. Hindi siya ngumiti. Tumango lang siya. Isang tango ng pagkilala. Isang tango na nagsasabing, nakikita kita. Sa sobrang gulat, mabilis akong umiwas at nagtago sa likod ng kurtina. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit? Hindi ko alam. Isang simpleng tango lang naman yon. Pero sa loob ng 10 taon ng pagsasama namin ni Fabian, kailan ba siya huling tumingin sa akin ng ganon?
Yung tingin na hindi nanghuhusga, hindi naguutos, hindi nagrereklamo. Yung tingin na nakikita ka lang. Nang matapos akong magligpit, pumasok ako sa kwarto namin. Nakahiga na si Fabian. Nakatalikod sa akin. Ang hilik niya, malakas at panatag. Parang walang anumang bumabagabag sa kanya. Humiga ako sa tabi niya. Maingat na hindi dumikit. Ang espasyo sa pagitan namin sa kama, malamig. Parang kasing lamig ng mesa kanina. Nakatitig lang ako sa kisame. Iniisip ko ang mga kamay ni Mang Isidro. Ang paraan ng pagliha niya sa kahoy. Ang tango niya. Bakit parang mas may buhay pa ang luma niyang bakuran kaysa sa loob ng buong bahay ko? Hindi naman biglaan ang pagbagsak ng isang pader. Nagsisimula yan sa maliliit na bitak na hindi mo pinapansin hanggang sa isang araw, hindi mo na mamamalayang gumuguho na pala ang lahat sa paligid mo. Kinabukasan, maagang umalis si Fabian. Ni hindi niya ginalaw ang kapeng tinimpla ko. Nakita ko na lang ang tasa sa counter. Puno pa rin, malamig, at may namumuong sebo sa ibabaw. Parang ang pagsasama namin, naghintay, lumamig, at kinalimutan. "Ma, aalis na po ako," sigaw ni Junjun habang isinusuot ang backpack niya. Hinalikan ko siya sa noo. Si Junjun ang tanging dahilan kung bakit ko pa pinipilit na ayusin ang mukha ko tuwing umaga. Pero sa tuwing titingin ako sa mga mata niya, nakikita ko ang pagtataka. Alam ng bata. Alam niyang hindi masaya ang nanay niya. Ramdam niya ang tensyon sa bawat salitang hindi namin binibigkas ng tatay niya. "Mag-ingat ka, anak," sabi ko. Nang magsara ang pinto, bumalik ang katahimikan. Yung uri ng katahimikan na nakakabingi, yung parang sumasakal sa'yo. Lumabas ako ng bahay para magwalis sa bakuran. Gusto ko lang makaramdam ng hangin. Pero kahit sa labas, parang ang bigat pa rin ng dibdib ko. Hanggang sa narinig ko ang mahinang katok ng martilyo mula sa kabilang bakod. Nandoon ulit siya. Si Mang Isidro. May inaayos siyang silya sa ilalim ng mangga. Nakasuot siya ng lumang sando na puti. Medyo may mantsa ng pintura at kupas na pantalon. Sa malapitan, mas lalong kitang-kita ang tanda niya. Pero may isang bagay sa kanya na hindi mo makikita kay Fabian. Payapa siya. "Magandang umaga, Waynona," bati niya. Tumigil ako sa pagwawalis. Medyo nagulat ako na alam niya ang pangalan ko. Sa bagay, maliit lang ang barangay namin sa Pampanga. Lahat may mata. Lahat may tenga. "Magandang umaga rin po, Mang Isidro." Tugon ko. Sinubukan kong ngumiti, pero naramdaman kong pilit lang yon. Huminto siya sa pagmamartilyo at tumingin sa akin. Hindi yon tingin ng isang lalaking nagnanasa. Tingin yon ng isang taong nakakaintindi. "Masyado kang masipag para sa ganito kaagang oras," sabi niya habang pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang isang lumang bimpo. "Bakit parang pasan mo ang buong mundo sa paghawak mo pa lang ng walis?" Natawa ako ng bahagya, pero yung tawa na may kasamang kirot. "Ganun po ba kapansin-pansin?" "Sa mga taong marunong tumingin, oo," sagot niya. Lumapit siya ng kaunti sa bakod. "May mga bagay na hindi nakukuha sa paglilinis ng bakuran, Winona. Minsan, ang kailangang linisin ay ang loob. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humigpit sa lalamunan ko. Bakit ang estrangherong ito, sa loob ng ilang minuto, ay parang mas kilala pa ako kaysa sa lalaking kasama ko sa higaan sa loob ng 10 taon. Minsan po kasi, Mang Isidro,
Hindi ko na alam kung saan magsisimula. Mahina kong sabi. Hindi ko binalak na magtapat. Pero kusa na lang lumabas ang mga salita. Lumapit pa siya lalo. Naamoy ko ang hinalong amoy ng kahoy, barnis, at ang init ng araw sa balat niya. Isang napaka-ordinaryong amoy. Pero sa akin, parang amoy yon ng kaligtasan. Magsimula ka sa paghinga, sabi niya. Inabot niya ang isang maliit na piraso ng kahoy na nilililok niya kanina. Isang maliit na ibon. Para sa'yo, hindi pa tapos, pero siguro makakatulong para maalala mong may pakpak ka rin. Nanginginig ang mga daliri ko nang abutin ko ang kahoy. Doon, sa isang sandali, nagkadikit ang mga daliri namin. Ang balat niya, magaspang, parang balat ng puno, pero mainit. Sobrang init. Hindi ko agad binawi ang kamay ko. At hindi rin niya binawi ang sa kanya. Ilang segundo lang yon. Isang segundo na pakiramdam ko ay isang oras. Sa sandaling yon, nawala ang amoy ng pabango sa polo ni Fabian. Nawala ang lamig ng mesa namin. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang init ng kamay ng matandang ito na hindi naman dapat sa akin. Winona! Nagulat ako nang marinig ko ang boses ng biyenan ko, si Doña Salve, mula sa kalsada. Mabilis kong binawi ang kamay ko at itinago ang maliit na kahoy na ibon sa bulsa ng duster ko. Lumingon ako at nakita ko si Doña Salve na pababa ng tricycle. Bitbit ang kanyang belo at rosaryo. Galing sa simbahan. Ang mga mata niya, matalas, parang agila na laging may hinahanap na mali. Sino ang kausap mo? Tanong niya habang naglalakad palapit. Ang mga takong niya ay tumutunog ng mabilis sa semento. Ang kapitbahay lang po, ma. Binati lang ako. Sagot ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko. Tumingin si Doña Salve kay Mang Isidro sa kabila ng bakod. Isang mapanuring tingin na punong-puno ng panghuhusga. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Ang mga kilay niya ay halos magtagpo. Pumasok ka na sa loob. Maraming kailangang gawin sa bahay kaysa makipag-usap sa kung sino-sino. Utos niya. Tumango ako at mabilis na pumasok sa loob. Pero bago ko isara ang pinto, lumingon ako sa bakod. Wala na si Mang Isidro. Pero naramdaman ko ang bigat ng maliit na kahoy na ibon sa bulsa ko. Ang maliit na bitak sa pader, lumalim na. At sa unang pagkakataon, natatakot ako. Hindi dahil baka gumuho ito, kundi dahil baka gusto ko na itong tuluyang mawasak. Bakit ba ang bilis kong makalimot sa kasalanan kapag ang kapalit ay ang maramdamang hindi ka na nag-iisa? Pagpasok ko sa loob ng bahay, mabilis akong dumiretso sa kwarto namin. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ko ang maliit na kahoy na ibon mula sa bulsa ng duster ko. Inilagay ko ito sa loob ng aking sewing box, sa ilalim ng mga makukulay na sinulid at mga kalawanging perdible. Doon, sa gitna ng mga gamit na pambahay, itinago ko ang unang piraso ng aking pagtataksil. Kahit hindi ko pa naman talaga siya niloloko, sa pakiramdam ko, nagsimula na ang lahat. Winona, ang mga kurtina sa sala, bakit hindi pa napapalitan? Marumi na, parang hindi inaalagaan ang bahay. Sigaw ni Doña Salve mula sa labas. Huminga ako ng malalim. Lumabas ako at nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang kanyang panyo na amoy insenso at mentol. Iyon ang amoy ng biyenan ko, amoy ng simbahan, pero ang mga salita niya ay parang latigo na humahagupit sa balat ko. Papalitan ko na po, ma. Mahina kong sagot. Dapat lang.
Ang isang asawa dapat ay laging maayos ang tahanan. Hindi yung nakikipagkwentuhan sa labas sa kung sino-sinong matanda. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay? Na ang manugang ko ay walang ginagawa kundi tumambay sa bakod? Hindi ako sumagot. Alam ko ang laro ni Doña Salve. Gusto niyang makita akong umiyak. Gusto niyang makita akong magmakaawa. Pero sa loob ng 10 taon, natutunan ko ng maging bato. Ang hindi niya alam, ang batong ito ay unti-unti nang nagkakalamat. Buong hapon, naglinis ako. Naglaba. Nagluto. Ginawa ko ang lahat ng obligasyon ko bilang perpektong asawa. Pero sa tuwing mapapalingon ako sa bintana, hinahanap ng mga mata ko ang anino ni Mang Isidro. Gusto kong malaman kung nandoon pa siya. Gusto kong malaman kung iniisip din niya ako. Pagdating ng gabi, umuwi si Fabian. Pero hindi siya mag-isa. Kasama niya ang ilang katrabaho niya mula sa warehouse. "Winona, kumuha ka nga ng pulutan. At itong mga beer, palamigin mo agad!" Utos ni Fabian habang pabagsak na nauupo sa sofa. Hindi man lang niya ako tiningnan. Ni hindi niya tinanong kung kumusta ang araw ko. Nagsilbi ako. Parang multo na labas-pasok sa kusina at sala. Naririnig ko ang tawanan nila, ang mga bastos na biro tungkol sa mga babae sa karaoke bar na pinupuntahan nila. At si Fabian, siya ang pinakamalakas tumawa. Parang proud na proud pa siya na alam ng lahat kung gaano siya kalalaki. "Hoy Fabian, napakaswerte mo sa asawa mo, napakaasikaso." Biro ng isa niyang kasamahan. Uminom si Fabian ng beer at nagpunas ng bibig gamit ang likod ng kamay niya. "Yan naman talaga ang trabaho ng asawa, di ba? Tagapagsilbi." Tumigil ako sa pintuan ng kusina. Ang sakit ay hindi na bago, pero sa gabing iyon, parang may kung anong pumutok sa loob ko. Tumingin ako sa paligid ng bahay ko. Ang mga kurtinang bago kong kabit, ang sahig na makintab, ang pagkaing pinaghirapan ko. Lahat yan, walang kwenta sa kanya. Pumunta ako sa likod bahay, malayo sa ingay ng mga lalaking nag-iinuman. Ang gabi ay malamig at nagsisimula ng pumatak ang ulan. Humilig ako sa poste ng aming labahan at doon, sa gitna ng dilim, hinayaan kong pumatak ang mga luha ko. Masama ang umiyak sa ilalim ng ulan. Baka lagnatin ka. Halos mapatalon ako. Sa kabila ng bakod, sa gitna ng mga baging, nakatayo si Mang Isidro. May hawak siyang isang lumang payong na itim. Hindi ko makita nang malinaw ang mukha niya dahil sa dilim. Pero ang boses niya ang tanging bagay na nagpapagaan ng loob ko. "Mang Isidro," hikbi ko. Hindi ko na napigilan. "Halika rito," bulong niya. Hindi ako nag-isip. Parang hinihila ang mga paa ko. Lumapit ako sa bakod. Doon sa bahaging malago ang mga dahon kaya hindi kami makikita mula sa loob ng bahay. Inabot niya ang kamay niya sa itaas ng bakod. Sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng haplos. Hinawakan niya ang pisngi ko. Ang mga daliri niyang magaspang ay dahan-dahang pinunasan ang mga luha ko. "Hindi ka nararapat sa ganitong uri ng lungkot, Winona," sabi niya. Napakaingat ng boses niya. Parang ayaw niyang mabasag ang katahimikan ng gabi. "Pagod na po ako, Mang Isidro. Pagod na ako sa pagiging wala," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa pagitan ng mga patak ng ulan sa bubong na yari sa lata. "Dito ka muna. Sa tabi ko, hindi ka wala. Dito, nakikita kita." Ipinatong ko ang ulo ko sa bakod. Malapit sa kamay niya. Ang ulan ay lumakas. Ang hangin ay naging mas malamig.
Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang init. Isang hakbang na lang. Isang hakbang na lang at tuluyan na akong mawawala sa maling daan. Pero sa gabing iyon, habang naririnig ko ang tawanan ni Fabian sa loob at nararamdaman ko ang haplos ni Isidro sa labas, ang tanging itinanong ko sa sarili ko ay, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang may nagtanong kung okay lang ako? At bakit ang sagot sa kalungkutan ko ay ang taong hinding-hindi ko maaaring mahalin? Winona, nasaan ang dagdag na yelo? Mabilis akong lumayo. Mabilis kong pinunasan ang mukha ko. Pero ang puso ko, naiwan sa kabila ng bakod. Mabilis akong lumayo sa bakod. Halos madapa ako sa dulas ng damo habang tumatakbo pabalik sa kusina. Pagpasok ko, nanginginig ang mga kamay ko sa pagbunot ng ice tray mula sa freezer. Sobrang lamig ng yelo, dumidikit sa balat ko, pero mas matindi ang init na nararamdaman ko sa pisngi ko, sa bahaging hinawakan ni Mang Isidro. Ano ba, Winona? Bingi ka na? Singhal ni Fabian pagpasok niya sa kusina. Amoy na amoy ko ang alak at tanghit sa kanya. Namumula ang mga mata niya at gulo-gulo ang buhok. Heto na! Mahina kong sabi habang inilalagay ang yelo sa pitsel. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Pakiramdam ko, nakasulat sa noo ko ang nangyari sa labas. Pakiramdam ko, amoy ulan at amoy Isidro ako. Kinuha niya ang pitsel ng padabog. Tumapon pa ang ilang patak sa sahig. Ayusin mo yan. Huwag kang tatanga-tanga. May bisita tayo, nakakahiya. Hindi na ako sumagot. Pinanood ko siyang lumabas. Ang likod niyang malapad na dati ay gustong-gusto kong yakapin. Ngayon ay parang isang pader na lang na nakaharang sa paningin ko. Yung yelong hawak ko, unti-unting natutunaw sa palad ko. Parang kami ni Fabian. Malamig, matigas, pero mabilis na naglalaho hanggang sa maging tubig na lang na walang lasa. Nang gabing yon, habang nakahiga kami, hindi ako makatulog. Pinakikinggan ko ang ulan sa labas. Bawat patak sa bubong, parang bulong ni Mang Isidro. Dito, nakikita kita. Simple lang ang mga salitang yon, di ba? Pero para sa isang babaeng 10 taon nang hindi nakikita, para yung isang kumpas ng mahika. Sumunod na linggo, sinubukan kong iwasan ang bakod. Pinilit kong maging mas masigasig na asawa. Ipinagluto ko si Fabian ng paborito niyang adobong puti. Pinlansya ko ang mga polo niya nang walang kahit isang lukot. Pero kahit anong gawin ko, parang wala pa ring nagbabago. Ang pasasalamat niya ay isang tango lang habang nakatingin sa TV. Ang pansin niya ay kailangan ko pang limusan. Isang hapon, pumunta ako sa Tianggihan para bumili ng mga sinulid. Doon ko pinuntahan ang kaibigan kong si Selly sa kanyang maliit na patahian. Winona, mukhang puyat ka na naman, puna ni Selly habang nagsusukat ng tela. Ano na namang ginawa ng asawa mong magaling? Nag-overtime na naman ba sa kabilang kanto? Napayuko ako. Alam ni Selly ang lahat. Siya lang ang taong napagsasabihan ko ng totoo. Wala, Selly. Parang ganun pa rin naman. Minsan naiisip ko, tao pa ba ako sa bahay na yon o kasama na ako sa mga muebles? Tumigil si Selly at tumingin sa akin ng seryoso. Yung mukha mo, Winona. Hindi yan mukha ng taong napapabayaan lang. Yan ang mukha ng taong may itinatago. Sino yan? Kinabahan ako. Anong sino? Wala. Wag ako, Winona. Magkakilala tayo mula nung dalaga pa tayo. Yung mga mata mo, may ibang kislap. At hindi yan galing kay Fabian. Bumuntong hininga ako. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Mang Isidro.
Hindi lahat, pero yung pakiramdam, yung pag-uusap sa bakod, yung kahoy na ibon na nakatago sa kahon ko. Winona, mag-ingat ka, babala ni Selly, bagaman mababa ang boses niya. Matanda na yon. At higit sa lahat, kapitbahay mo. Isang maling galaw mo lang kakalat ang tsismis sa buong Pampanga. At alam mo naman ang biyenan mo si Doña Salve? Kulang na lang ay lagyan kanyan ng GPS sa paa. Alam ko, Selly, pero siya lang ang nakikinig sa akin. Ganyan naman talaga nagsisimula ang lahat ng pagkakamali. 'Di ba? Sa pakikinig. Pag-uwi ko, laking gulat ko nang makita ko ang isang lumang silya sa tapat ng pintuan namin. Isang silyang gawa sa matigas na narra, bagong barnis, at ang kinang ay parang salamin. Sa ilalim ng upo, may isang maliit na papel na nakatiklop. Para hindi ka na mapagod sa paghihintay. Ay, mabilis kong kinuha ang papel at isinilid sa bulsa ko. Ang silya ay napakaganda, napaka-elegante. Pero para sa akin, para itong isang bomba na anumang oras ay sasabog. Saan galing ang silyang ito? Nandilat ang mga mata ko. Si Doña Salve, nakatayo sa gate, bit-bit ang kanyang basket ng mga prutas. Nakatingin siya sa silya, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Mula ulo hanggang paa, parang sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ko. Mapinagawa po ata ni Fabian. Pagsisinungaling ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko, parang naririnig ko sa buong kalsada. Kay Fabian, kailan pa natuto ang anak ko na magpahalaga sa gamit sa bahay? Lumapit si Doña Salve at hinawakan ang silya. Napakinis ng gawa, parang gawa ng isang eksperto, parang gawa ni Isidro. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay parang dalawang talim ng kutsilyo. Mag-ingat ka, Winona. Ang mga gamit na hindi binabayaran, laging may mas mataas na presyo sa huli. Tumalikod siya at pumasok sa loob. Iniwan akong nakatayo sa tapat ng silya. Ang init ng hapon ay tila naging napakalamig. Napatingin ako sa bakuran ni Mang Isidro. Wala siya doon. Pero nakita ko ang paggalaw ng kurtina sa bintana niya. Alam kong nakatingin siya. Alam kong naghihintay siya. At alam ko rin na hindi ko na kayang tumalikod pa. Gusto ko ang panganib. Gusto ko ang kaba. Dahil sa kaba na to, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko. Isang tibok na matagal nang pinatigil ng panlalamig ni Fabian. Kung ang presyo ng maramdamang buhay ako ay ang pagkasunog ng kaluluwa ko, handa na ba akong magbayad? Hapon pa lang, pero parang ang dilim na ng paligid. At sa dilim na yon, ang tanging liwanag na nakikita ko ay ang bakod na naghihiwalay sa amin. Isang bakod na bukas. Baka tuluyan ko ng malampasan. Napakadaling magsinungaling kapag ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa imbento mong kwento. Iyon ang natutunan ko ng gabing iyon. Pagdating ni Fabian, sinalubong ko siya bago pa siya makapasok sa sala. Fabian, yung silya, di ba sabi mo gusto mo ng bagong upuan para sa barako mong katawan? May nag-deliver kanina. Sabi ko sa'yo, wag mo nang kalimutan ang mga in-order mo. Tumingin si Fabian sa silya, pagkatapos ay sa akin. Nakita ko ang pagkalito sa mga mata niya. Ang pagkalitong dala ng alak at ng pagkapagod sa trabaho. Pero mas matimbang ang pride niya. Ayaw niyang magmukhang nakakalimot. O baka ayaw niya lang makipagtalo. Oo. Yung sa warehouse. Pinagawa ko yan sa kakilala ko. Pagsakay niya sa lice ko. Isang maikling tawa ang kumawala sa kanya habang hinahaplos ang makinis na nara.
Magaling talaga yung kinuha ko. Kita mo to? Matibay. Gusto kong masuka. Ang silyang gawa ng pagmamahal at malasakit ni Mang Isidro, inaangkin ng asawa kong wala namang ibang ginawa kundi balewalain ako. Pero nanahimik ako. Ang katahimikan ko ang naging pundasyon ng bago naming sikreto ni Isidro. Nang hating gabi na, habang ang buong bahay ay balot na ng dilim at ang hilik ni Fabian ay parang hudyat ng aking kalayaan, dahan-dahan akong bumangon. Hindi ako nagsuot ng tsinelas. Gusto kong maramdaman ang lamig ng sahig sa talampakan ko. Gusto kong maramdaman ang bawat hakbang. Lumabas ako sa likod bahay. Ang ulan ay tumigil na. Pero ang mga dahon ay basa pa rin. Kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumapit ako sa bakod. At doon, parang isang panaginip, nandoon siya. Hindi siya natutulog. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko. May hawak na tasa ng kape at nakatingin sa malayo. Nagustuhan mo ba? Mahina niyang tanong nang hindi lumilingon. Opo. Pero mapapahamak tayo, Mang Isidro. Alam ni Doña Salve na hindi gawa ni Fabian yon. Bulong ko. Lumingon siya sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi lang kami nag-uusap sa bakod. May isang bahagi ng bakod na may siwang, isang bahagi na matagal na palang sira, at tinatago lang ng mga gumagapang na baging. Pumunta ka rito, Winona. Anyaya niya. Nag-alinlangan ako. Isang hakbang lang yon. Pero alam kong paglampas ko sa bakod na yon, wala na akong balikan. Magiging iba na ang Winona na babalik sa loob ng bahay ni Fabian. Pero ang lamig ng gabi ay nanunuot sa buto ko at ang init ng tingin ni Isidro ay parang apoy na tumatawag sa akin. Tumawid ako. Ang bakuran ni Mang Isidro ay amoy lupa at amoy kahoy. May 3 bagay akong napansin agad. Ang isang lumang radyong de baterya na nagpapatugtog ng mahinang instrumental. Ang tumpok ng mga supot sa ilalim ng kanyang mesa. At ang isang maliit na kandilang nakasindi sa loob ng isang basong kulay amber. Dito, walang magdidikta sa iyo kung ano ang dapat mong gawin, sabi niya habang pinauupo ako sa tabi niya. Hindi kami nag-usap ng malalim tungkol sa mga problema. Sa halip, kinuwento niya sa akin ang tungkol sa mga puno, kung paano ang bawat kahoy ay may sariling ugali, kung paano ang bawat buko ay may kwento ng sugat na gumaling. Gaya mo, sabi niya, habang hinahawakan ang buhok ko. Marami kang sugat, Winona. Pero ang mga sugat na yan ang nagpapatibay sa'yo. Sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak dahil sa lungkot. Umiyak ako dahil sa gaan ng loob. Ang mga kamay niyang magaspang ay dahan-dahang humaplos sa likod ko. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Mabagal, panatag. Hindi gaya ng kay Fabian na laging mabilis at tila laging nagmamadali. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ko sa pagitan ng mga hikbi dahil matagal na kitang pinapanood. Winona. Hindi mula sa bintana, kundi mula sa puso. Nakita ko kung paano kaunti-unting namamatay sa bahay na yan. At hindi ko matiis na makitang ang isang magandang puno ay natutuyo nang walang nagdidilig. Sa dilim ng kanyang silong, sa ilalim ng baging na nagtatago sa amin sa mundo, naramdaman ko ang kanyang labi sa noo ko. Isang halik na hindi humihingi ng kapalit. Isang halik na nagbibigay ng halaga. Pero ang kapayapaan ay panandalian lang. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina ng bahay namin. Nagsalin-salin ng kaba sa buong katawan ko. Nakita ko ang anino ni Doña Salve na gumagalaw sa likod ng kurtina. Tila may hinahanap. Tila may nararamdamang mali.
Winona? Winona, nasaan ka? Ang boses ni Doña Salve ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis akong tumayo. Ang puso ko ay parang lalabas sa dibdib ko. Kailangan ko nang bumalik, sabi ko nang nanginginig. Huwag kang matakot, bulong ni Isidro. Pero bakit ang mga mata niya ay may halong lungkot at panganib? Bukas, hihintayin kita ulit. Tumawid ako pabalik sa bakod. Mabilis na pumasok sa pinto sa likod. At saktong pag-upo ko sa sahig ng kusina para magkunwaring naghahanap ng tubig, pumasok si Doña Salve. Hawak niya ang kanyang rosaryo. Ang mga mata niya ay parang sa isang mangkukulam na nakakaamoy ng kasalanan. Bakit basa ang mga paa mo, Winona? Tanong niya. Habang nakatingin sa sahig na may mga bakas ng basang talampakan. Tumingin ako sa kanya, pilit na itinatago ang aking paghingal. Uminom po ako, ma. At natapon yung tubig. Hindi siya kumibo. Lumapit siya sa akin, ang amoy ng insenso ay naging masangsang. Kinuha niya ang kamay ko, ang kamay na hinawakan ni Isidro, at pinigpitan ang pagkakahawak dito. Ang tubig ay madaling matuyo. Winona. Bulong niya, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Pero ang amoy ng lupa at amoy ng ibang tao, kahit anong hugas mo, nananatili yan sa balat. Binitawan niya ang kamay ko nang marahas at lumabas ng kusina. Naiwan akong mag-isa sa dilim. At doon, naramdaman ko ang unang hapdi ng katotohanan. Hindi lang si Fabian ang kalaban ko. At ang bakod na tinawid ko ay simula pa lang ng isang mas malaking gulo. Nahuli ba niya ako? O hinihintay niya lang na tuluyan akong mahulog? Isang bagay lang ang sigurado. Bukas, kahit anong takot ko, babalik ako sa bakod. Dahil ang kasalanan, kapag natikman mo na ang tamis, ay nagiging mas kailangan mo kaysa sa hangin. Hindi ko alam kung paano ko nagawang matulog ng gabing iyon. Bawat kaluskos ng daga sa kisame, bawat pagpihit ni Fabian sa tabi ko, pakiramdam ko ay hudyat na ng paghuhukom. Pero ang mas nakakatakot, yung katotohanang kahit nanginginig ako sa takot, ang huling imaheng nakita ko bago ako dalawin ng antok ay ang mga mata ni Mang Isidro. Kinabukasan, ang bahay ay naging isang malaking bitag. Nagising ako sa amoy ng kape at ang kalansing ng mga plato sa kusina. Paglabas ko, nakaupo si Doña Salve sa silyang nara, ang silyang galing kay Isidro. Nakasuot siya ng salamin at nagbabasa ng Biblia. Pero alam kong hindi ang salita ng Diyos ang tinitignan niya. Binabantayan niya ang bawat kilos ko. Winona, ipagluto mo na ang asawa mo. Maagang gigising yan dahil may lakad daw sila ng mga kaibigan niya. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Tumango ako at nagsimulang mag-asikaso. Maya-maya, lumabas si Fabian mula sa kwarto. Nag-iinat at mukhang maganda ang gising. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, bigla niya akong inakbayan at hinalikan sa pisngi. Ang sarap matulog sa bagong silya kanina bago ako pumasok sa kwarto, Winona. Sabi ko sa'yo, magaling yung nakuha kong karpintero. Sabi ni Fabian habang tumatawa. Naramdaman ko ang panlalamig ng sikmura ko. Napatingin ako kay Doña Salve. Nakatingin din siya sa akin. Isang mapait na ngiti ang nakaguhit sa mga labi niya. Alam niya. Alam niyang nagsisinungaling si Fabian. At alam niyang ako ang nagtanim ng kasinungalingang yon. Talaga, Fabian? Sino nga ulit ang karpinterong yon? Baka kailanganin ko rin ang serbisyo niya para sa lumang aparador ko. Singit ni Doña Salve.
Nabulunan si Fabian sa iniinom niyang kape. Ah, ano ma... si... si Gardo. Yung sa dulo ng kanto. Pero busy yun ngayon. Maraming project. Ah, si Gardo. Tumango-tango ang biyenan ko. Akala ko kasi gawa ng malapit lang. Yung abot tanaw lang ng bintana natin. Umalis si Fabian pagkatapos kumain, kasama ang kanyang mga kaibigan para sa isang fishing trip. Si Junjun naman ay hinatid ko sa school. Nang bumalik ako sa bahay, nanalangin ako na sana ay wala si Doña Salve. At mapalad ako, umalis siya para sa pulong ng mga Daughters of Mary. Pero imbes na maglinis ng bahay, imbes na gawin ang mga gawaing asawa, ang mga paa ko ay tila may sariling isip. Lumabas ako sa likod bahay. Winona. Nandoon siya. Nakatayo sa siwang ng bakod. Sa liwanag ng umaga, mas lalong kitang-kita ang mga linya sa kanyang muka. Pero hindi iyon muka ng isang matandang dapat katakutan. Yon ang muka ng isang taong naghihintay ng sagot. Muntik na po akong mahuli kagabi. Bulong ko, habang nakakapit sa mga kawayan ng bakod. Pero narito ka pa rin, tugon niya. Inabot niya ang kamay ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na hinintay na hilahin niya ako. Ako na ang kusa. Pumasok ako sa maliit niyang talyer sa silong. Ang paligid ay puno ng mga ginagawa niyang gamit. May 3 bagay na kumuha ng pansin ko. Isang luma at kinakalawang na lagari na nakasabit sa dingding. Ang amoy ng hinalong barnis at sariwang tabas ng kahoy. At ang isang maliit na radyong debaterya na nagpapatugtog ng isang lumang awitin ni Rico Puno. Bakit po ninyo ako binigyan ng silya? Alam nyo namang mapanganib? Tanong ko habang nakatayo sa gitna ng kanyang mga gawa. Dahil ang isang reyna ay hindi dapat nauupo sa sahig. Sagot niya, sabay lapit sa akin. At sa bahay na yan, Winona, nakikita kong tinatrato kanilang parang basahan. Kinuha niya ang isang pirasong tela at pinunasan ang dumi sa pisngi ko. Marahil ay uling mula sa pagluluto kanina. Ang bawat haplos niya ay may kasamang pag-iingat na hinding-hindi ko naramdaman kay Fabian. Kay Fabian, ang lahat ay pagmamadali. Kay Isidro, ang bawat segundo ay mahalaga. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Pag-amin ko. Ang boses ko ay nagsisimulang mabasag. Natatakot ako. Pero sa tuwing nandito ako, parang nawawala ang lahat ng bigat. Huwag mong isipin ang bukas, Winona. Isipin mo lang ang ngayon. Inakay niya ako sa isang sulok ng talyer kung saan may isang malambot na higaang yari sa kawayan at may nakalatag na makapal na kumot. Isang faded to black na sandali ang naganap sa isipan ko. Hindi dahil sa malaswang gawi, kundi dahil sa matinding emosyon ng pagyakap sa isang taong sa wakas ay nagparamdam sa akin na ako ay mahalaga. Ipinatong ko ang ulo ko sa dibdib niya. Nakikinig sa mabagal na tibok ng kanyang puso. Doon, sa loob ng talyer na amoy kahoy at alikabok, nakalimutan ko ang simbahan. Nakalimutan ko si Doña Salve. Nakalimutan ko ang pagiging asawa. Pero ang tadhana ay may malupit na paraan ng pagpapaalala. Habang nakasandal ako kay Isidro, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng bahay namin. Hindi yon ang sasakyan ni Fabian. Sumunod ay ang boses ng aking anak. Mama! Mama! Nandoon po ang payong ko sa loob. Naiwan ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Maagang pinauwi ang mga bata dahil sa isang biglaang pulong ng mga guro. Narinig ko ang pagbukas ng aming gate.
Narinig ko ang pagtakbo ni Junjun sa loob ng bahay. Mama, nasaan ka po? Mabilis akong tumayo, gulo-gulo ang buhok at nanginginig ang mga tuhod. Tumingin ako kay Isidro. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Pero nandoon din ang isang uri ng pagtanggap na ang paraisong ito ay hiram lang. Tumakbo ka na, bulong niya. Tumawid ako sa bakod, mabilis na pumasok sa pinto sa likod. At saktong paglabas ko sa sala, nandoon si Junjun. Hawak ang kanyang school bag. Pero hindi lang siya ang nandoon. Nakatayo sa pintuan si Doña Salve. Hawak ang susi ng bahay. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Junjun. Nakatingin siya sa sahig sa paanan ko. May isang piraso ng kahoy, isang maliit na wood shaving o supot na nakadikit sa dulo ng duster ko. Isang maliit na detalye. Isang ebidensya ng aking kinaroroonan. Ang dumi ng duster mo, Wynonna, malamig na sabi ni Doña Salve. Lumapit siya at dinampot ang piraso ng kahoy mula sa damit ko. Pinagmasdan niya ito sa pagitan ng kanyang mga daliri bago tumingin ng diretso sa aking mga mata. Saan ka nanggaling? At bakit ang amoy mo ay amoy ng isang taong galing sa silong ng iba? Hindi ako makahinga. Ang katahimikan sa sala ay parang isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ko. Ano ang isasagot ko? Na naglilinis lang ako? Na baka galing yun sa silyang gawa ni Gardo? Pero alam ko, sa titig ni Doña Salve, hindi na kailangan ng salita. Ang giyera ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang puso ko ang nakataya, kundi ang mismong buhay na binuo ko sa loob ng 10 taon. Nanginig ang buong katawan ko. Yung piraso ng supot na hawak ni Doña Salve, para iyong isang malaking hatol na nakasulat sa isang maliit na bagay. Ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko sa lalamunan ko. Napatingin ako kay Junjun. Ang anak ko, nakatingin sa amin, hawak ang strap ng kanyang bag. Walang kamuwang-muwang sa tensyong namumuo sa pagitan namin ng lola niya. Ma! Ang tanging lumabas sa bibig ko. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Sabi ko, saan ka nang galing? Pag-uulit ni Doña Salve. Ang boses niya ay hindi malakas. Pero bawat salita ay parang tulis ng karayom. Naglinis ka ba sa garahe? O baka naman, may dinalaw ka sa kabila? Naglinis po ako sa likod. Mabilis kong sagot. Ang bilis ng isip ko, pilit na humahanap ng lusot. Yung silyang gawa ni Gardo. Pinunasan ko po. Baka dun galing yan. Pinagmasdan ni Doña Salve ang supot sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong binitawan. Nahulog ang piraso ng kahoy sa sahig, parang isang dumi na ayaw niyang hawakan. Yung silyang yun, sabi niya. Ang mga mata niya ay hindi kumukurap. Ang ganda ng pagkakagawa, di ba? Napakadetalyado. Parang ginawa ng isang taong may sapat na panahon at sapat na pagmamahal sa ginagawa niya. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang bag ni Junjun. Halika na anak, magpalit ka na ng damit. Maaga kang magmeryenda. Mama, amoy kahoy ka rin po, sabi ni Junjun habang paakyat kami sa hagdan. Parang yung amoy sa bahay ni Lolo Isidro kapag dumadaan ako. Tumigil ang mundo ko sa baitang ng hagdan na yon. Isang saksak sa puso ang marinig ang katotohanan mula sa sarili kong anak. Hindi ko siya sinagot. Pumasok kami sa kwarto at mabilis ko siyang binihisan. Ang mga kamay ko ay nanginginig pa rin. Gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw, pero kailangan kong maging matatag.
Pagbaba ko, wala na si Doña Salve sa sala. Pero ang presensya niya, nandoon pa rin. Parang isang multo na nagmamasid sa bawat sulok ng bahay. Lumipas ang hapon na parang isang mahabang bangungot. Hindi ako makakilos ng maayos. Bawat kaluskos sa labas, akala ko ay si Mang Isidro. Bawat yabag ng paa, akala ko ay si Fabian na maagang umuwi. Nang dumating ang gabi, bumalik si Fabian. Gaya ng dati, amoy alak siya. Pero sa pagkakataong ito, mas masaya ang mukha niya. Nanalo daw sila sa pustahan sa fishing trip. "Winona! Maghanda ka ng pagkain! May celebration tayo!" Sigaw niya habang ibinabagsak ang sarili sa silyang nara. Naghain ako. Tahimik. Walang kibo. Si Doña Salve naman, nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Matalim ang tingin sa bawat subo ni Fabian. "Fabian, anak," panimula ni Doña Salve. "Nabanggit mo ba kay Gardo na gustong-gusto ni Winona ang silyang ginawa niya? Parang ayaw na ngang umalis ng asawa mo sa tabi ng mga kagamitang gawa sa kahoy." Tumawa si Fabian. Walang kamalay-malay sa lason sa boses ng nanay niya. "Talaga? Mabuti naman. Sabi ko sa'yo, Winona, mapapakinabangan mo yan. At huwag kang mag-alala, ma. Papuntahin ko si Gardo rito para ayusin yung aparador mo." "Huwag na, anak," sagot ni Doña Salve, habang dahan-dahang tumitingin sa akin. "Baka may ibang mas malapit na pwedeng gumawa. Yung hindi na kailangang bayaran ng pera, kundi ng ibang bagay." Nabitiwan ko ang kutsarang hawak ko. Tumunog ito ng malakas sa plato. "Uy, Nona, ano ba? Mag-ingat ka naman," sigaw ni Fabian. "Pasensya na. Nadulas lang," bulong ko. Matapos ang hapunan, pumasok na sila sa kani-kanilang kwarto. Pero ako, nanatili sa kusina. Hindi ako makatulog. Ang isip ko ay lumilipad patungo sa kabila ng bakod. Gusto kong babalaan si Isidro. Gusto kong sabihing alam na ni Doña Salve. Pero paano? Dahan-dahan akong lumabas sa likod bahay. Ang gabi ay napakatahimik, maliban sa huni ng mga kuliglig. Lumapit ako sa siwang ng bakod. "Mang Isidro," bulong ko. Walang sumasagot. "Mang Isidro, nandyan po ba kayo?" Sumilip ako sa talyer niya. Patay ang ilaw. Madilim. Pero may isang bagay na kakaiba. Ang pinto ng kanyang silong, nakabukas ng bahagya. At doon, sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang isang anino. Hindi si Mang Isidro ang nakatayo doon. Isang babae. Nakabelo ng itim. Hawak ang isang rosaryo. Si Doña Salve. Nandoon siya. Sa loob ng talyer ni Mang Isidro. Tila may hinahanap o tila may hinihintay. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang hininga ko ay tila tumigil. Ano ang ginagawa niya doon? At nasaan si Mang Isidro? Bago pa ako makakilos, lumingon ang anino sa direksyon ng bakod. Nakita niya ako. Kahit madilim, ramdam ko ang ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiting nagsasabing huli na ang lahat. Mabilis akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay, pumasok sa kwarto, at nagtalukbong ng kumot. Ang puso ko ay parang gustong lumabas sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Hindi ko alam kung anong plano ni Doña Salve. Ang alam ko lang, ang bakod na dating nagsisilbing proteksyon namin ay naging rehas na ng sarili kong kulungan. Kinabukasan, paggising ko, may masamang balitang gumulantang sa buong barangay. Isang balita na hindi ko inaasahan at isang balitang magpapabago sa buhay ko
habang buhay. Narinig ko ang sigawan sa labas. Narinig ko ang sirena ng ambulansya. At narinig ko ang boses ni Fabian na tinatawag ako. Winona! Si Mang Isidro! Patay na! Sana pala nung huli naming pagkikita. Hindi lang ang mga salitang tumakbo ka na ang narinig ko sa kanya. Sana hinawakan ko ang kamay niya ng mas matagal. Sana sinabi ko sa kanya na siya lang ang nagparamdam sa akin na may halaga ako. Pero sa mundong ito, ang mga sana ay laging dumarating kapag huli na ang lahat. Nabitawan ko ang basong hawak ko. Hindi ko naramdaman ang pagkabagbag nito sa sahig o ang mga piraso ng bubog na tumalsik sa paanan ko. Ang tanging narinig ko lang ay ang paulit-ulit na boses ni Fabian. Patay na, Winona. Inatake daw sa puso kagabi, sabi ng mga rumesponde. Kanina lang natagpuan ng pamangkin niya na maghahatid sana ng almusal. Patuloy ni Fabian habang isinusuot ang kanyang tsinelas para lumabas at makiusyoso. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang hangin sa baga ko ay tila naglaho. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo sa kabila, itulak ang mga taong nakapaligid sa kanya, at gisingin siya. Gusto kong sabihin sa kanilang lahat na hindi siya pwedeng mamatay dahil siya lang ang kaisa-isang dahilan kung bakit ko pa gustong gumising sa umaga. Pero hindi ko magawa. Kailangan kong tumayo rito. Kailangan kong magkunwaring nagulat lang, gaya ng isang ordinaryong kapitbahay. Kawawa naman. Mag-isa pa naman siya. Ang tanging lumabas sa bibig ko. Ni hindi ko nakilala ang sarili kong boses. Parang galing ito sa ilalim ng lupa. Oo nga eh. Buti na lang. At may nakapansin agad. Sagot ni Fabian bago tuluyang lumabas ng gate. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana ng sala. Mula roon, tanaw ko ang bahay ni Mang Isidro. Nandoon ang ambulansya. Nandoon ang mga pulis. At nandoon ang mga kapitbahay na dati ay hindi man lang siya binabati, pero ngayon ay tila mga eksperto na sa buhay niya. Nakita ko ang stretcher na inilabas mula sa silong. May takip na puting tela, pero dahil luma at maikli ang telang ginamit, nakalabas ang isang bahagi ng kanyang paa. Nakit ko ang kanyang paa. Nakasuot pa rin siya ng luma at butas-butas na tsinelas na gawa sa goma, yung tsinelas na suot niya nung huli kaming magkasama sa talyer. Yung tsinelas na naglakad patungo sa akin sa tuwing kailangan ko ng makikinig. Napahawak ako sa kurtina ng mahigpit. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Ang amoy ng kape sa kusina ay biglang naging amoy ng kandila at formalin sa isip ko. Bakit parang namumutla ka, Winona? Halos mapatalon ako sa gulat. Sa tabi ko, nakatayo si Doña Salve. Hindi ko man lang narinig ang paglapit niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa stretcher sa labas. Pero ang pansin niya ay nasa akin. Nagulat lang po ako, ma. Napakabigla. Sagot ko. Pilit na pinapatatag ang aking tuhod. Mabigla? Sa edad niyang yon, hindi na nakakapagtaka ang mamatay ng maaga. Ang puso ay madaling mapagod, lalo na kung marami itong itinatagong lihim. Malamig na sabi ni Doña Salve. Kinuha niya ang kanyang rosaryo at nagsimulang mag-antanda. Ipanalangin natin ang kanyang kaluluwa. At ipanalangin din natin ang mga taong naiwan niyang naguguluhan. Tumingin siya sa akin. Isang matalim at makahulugang tingin. Pupunta tayo sa lamay mamaya. Bilang mabuting kapitbahay, kailangang nandoon tayo. 'Di ba, Winona? Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Buong araw, ang bahay namin ay binalot ng isang kakaibang tensyon. Si Fabian ay labas-pasok
Nagkukwento tungkol sa kung paano natagpuan ang bangkay. Si Junjun naman ay tahimik lang. Tila nararamdaman ang bigat ng emosyon ko. At ako, para akong isang robot. Nagluto ako, naglaba, naglinis. Pero sa bawat sulok ng bahay, nakikita ko siya. Sa silyang nara sa sala, sa bintana ng kusina, sa bakod na may siwang. Nang dumating ang gabi, naghanda kami para pumunta sa kabila. Nagsuot ako ng simpleng itim na blusa. Hindi ko na kailangang maglagay ng pulbo. Ang pamumutla ko ay sapat na para magmukhang nagdadalamhati. Pagpasok namin sa talyer ni Mang Isidro, na pansamantalang ginawang pagbuburulan, sinalubong kami ng amoy ng maraming bulaklak at nasusunog na kandila. Ang kabaong niya ay simple lang, gawa sa kahoy, gaya ng mga bagay na minahal niya noong buhay pa siya. Lumapit kami ni Fabian sa kabaong. Doon, nakita ko siya. Mukha siyang payapa. Mukha lang siyang natutulog. Pero ang mga kamay niya, ang mga kamay na humaplos sa akin, ay nakapatong na ngayon sa kanyang dibdib, matigas at wala ng buhay. Gusto ko siyang hawakan. Gusto kong yakapin ang kabaong niya at humingi ng tawad dahil hindi ko siya nagawang protektahan mula sa mga matalas na mata ng biyenan ko. Pero kailangang pigilin ang lahat. Sayang si Mang Isidro. Magaling na karpintero yan. Bulong ni Fabian sa tabi ko. Napatingin ako sa paligid ng talyer. Nandoon pa rin ang kanyang mga kagamitan. At doon, sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ko. Isang maliit na kahoy na ibon. Hindi pa tapos, kalahati pa lang ang pagkakalilok. Katabi nito ay isang maliit na piraso ng papel. Waynona, tingnan mo oh. May inukit pa siyang ibon bago siya namatay. Pansin ni Fabian. Akmang kukunin niya ang papel nang biglang sumulpot si Doña Salve sa pagitan namin. Mabilis na dinampot ni Doña Salve ang papel. Binasa niya ito ng tahimik habang ang mga labi niya ay bahagyang gumagalaw. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay at puot. Ano pong nakasulat, ma? Tanong ni Fabian. Ngumiti ng mapait si Doña Salve. Wala, anak. Isang listahan lang ng mga materyales na kailangang bilhin. Itatapon ko na lang. Nilukot niya ang papel at isinilid sa kanyang bulsa. Alam ko. Alam kong hindi listahan ng materyales yon. Alam kong mensahe yon para sa akin. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang amoy ng mga bulaklak ay biglang naging napakabigat, parang sumasakal sa akin. Napahawak ako sa braso ni Fabian. Waynona, okay ka lang? Tanong ni Fabian, bakas ang kaunting pag-aalala. Nahihilo lang po ako. Baka sa dami ng tao. Pagsisinungaling ko. Pero hindi lang iyon pagkahilo dahil sa gutom o puyat. May kakaibang pakiramdam sa puson ko. Isang pamilyar na pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan sa loob ng 10 taon. Tumakbo ako palabas ng talyer, patungo sa likod ng bahay ni Isidro, sa dilim kung saan walang makakakita sa akin. Doon, nasuka ako. Lahat ng kinain ko, lahat ng sakit, lahat ng takot, tila gustong lumabas. Nang kumalma ang sikmura ko, napahawak ako sa tiyan ko. Isang katotohanan ang dahan-dahang gumapang sa isip ko. Isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa kamatayan ni Isidro at mas mapanganib kaysa sa mga banta ni Doña Salve. Patay na ang lalaking nagbigay sa akin ng buhay, pero may bagong buhay na nabubuo sa loob ko. At alam ko,
Sa pagkakataong ito, hindi ko na maitatago ang lahat sa likod ng isang bakod. Bakit ka nasusuka, Winona? Masama ba ang pakiramdam mo? O may iba ka pang itinatago na lalabas din sa takdang panahon? Nilingon ko si Doña Salve. Sa dilim ng likod bahay, ang mukha niya ay kalahating natatakpan ng anino ng puno ng mangga. Ang magaspang na tela ng kanyang itim na belo ay bahagyang hinahampas ng hangin at ang amoy ng dampis ng ulan sa tuyong lupa ay humahalo sa masangsang na amoy ng kanyang pabangong mentol. Napuyat lang po ako, ma. Pilit kong sagot habang pinupunasan ang labi ko gamit ang likod ng aking nanginginig na kamay. Saka baka hindi maganda ang natunaw na pagkain kanina. Sana nga ay ganun lang, bulong niya. Inilapit niya ang kanyang muka sa akin, sapat na para makita ko ang kislap ng tagumpay sa kanyang maliliit na mata. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang nilukot na papel na nakuha niya sa mesa ni Isidro. Dahan-dahan niya itong binuklat sa harap ko, pero hindi niya ibinigay. Alam mo ba kung ano ang nakasulat dito, Winona? Hindi ako makapagsalita. Ang laway ko ay parang naging bubog sa lalamunan ko. Sabi rito, sa bawat pag-ihip ng hangin, naway maramdaman mo ang yakap ko. Ang ibong ito ang saksi sa mga gabing muli akong nabuhay. Binasa niya ito sa pinakamahinang bulong. Pero sa pandinig ko, para itong kulog na yumanig sa buong pagkatao ko. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong tiniklop muli at ibinalik sa kanyang bulsa. Hindi ko muna ito ipakikita kay Fabian. Pero tandaan mo, Winona, ang bawat kasalanan ay may takdang panahon ng pagkabunyag. At kapag dumating ang araw na yon, ako mismo ang magpapakita sa kanya kung anong uri ng ahas ang pinatira niya sa kanyang kama. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa lamay. Iniwan akong nakatayo sa dilim, yakap-yakap ang sarili ko habang ang malamig na pawis ay gumagapang sa aking leeg. Masakit ang mawalan ng minamahal, pero mas masakit ang hindi mo magawang iiyak ang pagkawala niya dahil kailangan mong magpanggap na walang nagbago. Lumipas ang mga araw. Inilibing si Mang Isidro sa sementeryo ng bayan. Nandoon kami ni Fabian, nakatayo sa gitna ng initan habang ibinababa ang kabaong sa lupa. Tumingin ako sa langit, walang ulap, napakainit, pero sa loob ko ay may bumubuhos na walang katapusang ulan. Hindi ako pwedeng umiyak. Kailangan kong manatiling matatag sa tabi ng asawa ko na abala sa pakikipag-usap sa mga kaibigan niya tungkol sa pustahan sa Sabong pagkatapos ng libing. Nang matapos ang lahat, ang bahay sa kabila ng bakod ay tuluyan ng natahimik. Ang mga baging ay unti-unting natuyo dahil walang nagdidilig. Ang talyer sa silong ay binalot ng alikabok. Ang katahimikan ng dating buhay na bakuran ay naging mas nakabibingi kaysa noong buhay pa si Isidro. At sa bawat paglipas ng linggo, ang lihim sa loob ng aking tiyan ay unti-unti ring lumalaki. 4 na buwan. 4 na buwan nang hindi ako dinadalaw ng aking buwan ng dumi. Noong una, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka dulot lang ito ng stress at labis na pagluluksa. Pero nang magsimulang sumikip ang mga paborito kong duster at nang mapansin kong nag-iiba ang hugis ng aking katawan sa harap ng salamin, hindi ko na kayang magpanggap. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan, pumasok si Fabian sa kusina. Kumuha siya ng baso ng tubig at uminom habang nakatingin sa akin. Winona, tawag niya. Medyo nagulat ako. Bihira niya akong tawagin sa pangalan ko kapag kaming dalawa lang. Bakit? Tumataba ka ba? Tanong niya.
habang nakaturo ang baso niya sa aking baywang. Parang lumalapad ang balakang mo ngayon. At bakit parang laging bago ang mga niluluto mo? May gana ka yatang kumain ngayon. Nabitawan ko ang sandok na hawak ko. Pilit akong ngumiti. Siguro po dahil masarap ang mga gulay ngayon sa palengke. Saka medyo maganda lang ang tulog ko nitong mga nakaraang araw. Tinitigan niya ako ng ilang segundo. Sa isang sandali, natakot ako na baka may nahalata siya. Pero pagkatapos ay nagkibit-balikat lang siya. Mabuti naman, para hindi ka magmukhang may sakit. Sige, gutom na ako. Nang umalis siya, napasandal ako sa lababo. Hinaplos ko ang aking tiyan. Nararamdaman ko na ang bahagyang umbok nito. Isang buhay na galing sa isang bawal na pag-ibig. Isang buhay na galing sa lalaking na mayapa na. Saan ako lulugar? Kung sasabihin ko kay Fabian na buntis ako, matutuwa siya dahil iisipin niyang anak niya ito. Pero paano si Doña Salve? May hawak siyang ebidensya. May hawak siyang liham. At alam kong naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para ihulog ako sa pinakamalalim na bangin. Isang hapon, habang naglalaba ako sa likod bahay, narinig ko ang mahinang katok sa aming gate. Pagbukas ko, nakita ko si Selly. May dala siyang isang supot ng mga prutas at mukhang balisa. "Hoy Nona, kailangan nating mag-usap." Bulong niya habang pumapasok sa sala. Mabilis ko siyang pinatira sa kusina, malayo sa kwarto ni Doña Salve, na alam kong natutulog sa mga oras na ito. "Bakit, Selly? May problema ba?" Tanong ko. "Uy, Nona." Hinawakan ni Selly ang kamay ko at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. "Nakarating na sa akin ang balita. Yung biyenan mo, si Doña Salve. Pumunta siya sa patahian ko kahapon." Bumilis ang tibok ng puso ko. "Anong ginawa niya roon?" Nagtanong-tanong siya tungkol sa iyo. Kung madalas ka daw bang manghiram ng silid sa likod ng patahian ko. At why Nona, may dala siyang litrato. Nilabas ni Selly ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang kuha. Kinuha niya ito mula sa malayo. Litrato ninyo ni Mang Isidro habang magkayakap sa likod bahay nung gabi ng ulan. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Parang biglang nawalan ng kulay ang paligid ko. Ang maliit na pag-asa na baka pananakot lang ang ginagawa ni Doña Salve ay tuluyang naglaho. May patunay siya. May litrato siya. At may liham siya. "Why Nona, ano ang gagawin mo?" Tanong ni Selly. Nanginginig din ang boses. Kapag nalaman ito ni Fabian, hindi ka lang niya palalayasin. Baka patayin ka niya sa galit. Hindi ako makasagot. Napahawak ako sa aking tiyan. Isang kilos na hindi nakaligtas sa matalas na mata ng kaibigan ko. Nandilat ang mga mata ni Selly. "Uy Nona, huwag mong sabihing..." Tumango ako ng dahan-dahan habang ang mga luha ko ay sa wakas ay pumatak pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpigil. "Oo, Selly, buntis ako at hindi kay Fabian ang batang ito." Bago pa makasagot si Selly, narinig namin ang tunog ng sasakyan ni Fabian na pumarada sa tapat ng bahay. Kasunod nito ay ang yabag ng paa na mabilis na papasok sa pinto at ang boses ni Doña Salve na nagmula sa likod namin. "Ayan na pala ang asawa mo, Winona. Siguro ito na ang pinakamagandang oras para magdiwang tayong lahat para sa bagong grasya sa loob ng pamilyang ito." Nakatayo si Doña Salve sa may pinto ng kusina. Isang malaking sobreng kulay kape ang hawak niya sa kanyang kamay. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi na ngiti ng isang tao. Ito ay ngiti ng isang mamamatay tao
na handa nang ibigay ang huling saksak. Tumigil ang buong mundo ko sa pintuan ng kusinang iyon. Parang ang bawat segundo ay naging isang patak ng asidong humuhukay sa balat ko. Nakita ko si Fabian, pagod mula sa trabaho. Ang polo shirt niya ay may mga mantsa ng grasa at pawis, pero ang mukha niya ay maliwanag. Isang bihirang ngiti ang nakaguhit sa kanya habang bitbit niya ang isang supot ng ulam na binili niya sa labas. "Anong grasya ang sinasabi mo, ma?" Tanong ni Fabian habang inilalapag ang supot sa mesa. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Selly, at huli kay Doña Salve. "May okasyon ba?" Tumingin sa akin si Doña Salve. Ang mga mata niya ay parang naguutos. Parang sinasabi niyang, "Sige, ikaw ang magsabi, magpakitang gilas ka." Nanginig ang mga daliri ko sa ilalim ng mesa. Tumingin ako kay Selly, na ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa na huwag muna ngayon. Pero alam ko ang biyenan ko. Kapag hindi ako nagsalita, siya ang puputok. At mas masakit ang putok kapag galing sa kanya. "Fabian," pilit kong pagsisimula. Ang boses ko ay parang isang tuyong dahon na nadudurog. "Buntis ako." Katahimikan. Isang matagal at nakabibinging katahimikan. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Fabian. Mula sa pagtataka, patungo sa gulat, hanggang sa isang matinding kislap ng saya na 10 taon ko nang hindi nakikita sa kanya. Bigla siyang humakbang palapit sa akin. Hinawakan ang magkabilang balikat ko at niyakap ako ng mahigpit. "Totoo ba?" Bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig sa tuwa. "Totoo ba, Wynonna? Magkakaanak na ulit tayo? Matutupad na ang pangarap ko na magkaroon ng kapatid, si Junjun?" Doon ko naramdaman ang tunay na impyerno. Ang yakap ni Fabian ay dapat sanang maging ligtas, pero para akong dinadagil ng libu-libong tinik. Bawat haplos niya sa likod ko ay parang paalala ng bawat gabing niloko ko siya sa kabila ng bakod. Bawat halik niya sa buhok ko ay parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. "Oo, Fabian," sagot ko. Pero ang mga mata ko ay nakapako kay Doña Salve. Nakatayo lang ang matanda sa gilid. Hawak pa rin ang sobreng kulay kape. Hindi siya nagulat. Hindi siya natuwa. Pinapanood niya lang kami na parang isang palabas sa telebisyon na alam na niya ang katapusan. "Napakagandang balita," sabi ni Doña Salve. Ang boses niya ay puno ng sarkasmo. "Isang himala, di ba, Fabian? Pagkatapos ng 10 taon na walang nangyayari, bigla, heto, isang biyaya mula sa kung saan." Hindi pinansin ni Fabian ang tono ng nanay niya. Masyado siyang lunod sa tuwa. "Kailangang malaman ito ni Junjun. Kailangang magdiwang tayo." "Sandali lang, anak," pigil ni Doña Salve. Inilapag niya ang sobre sa mesa, sa gitna ng mga pagkaing dala ni Fabian. "Bago ang lahat, baka gusto mong makita itong mga alaala na nakuha ko sa bakuran natin. Mga bagay na baka makatulong para lalong maging masaya ang pamilyang ito." "Ma, ano ba yan?" tanong ni Fabian. Medyo naiirita na dahil sa pang-iistorbo sa moment niya. "Buksan mo, Fabian. Huwag kang maging bulag sa gitna ng liwanag." Malamig na utos ng matanda. Tumingin ako sa sobre. Alam ko ang laman nun. Ang litrato namin ni Isidro. Ang liham na isinulat niya para sa akin. Ang huling piraso ng aking dangal na nakasulat sa papel at nakuha sa lente ng kamera. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin ay naging napakabigat. Tumingin ako kay Selly at nakita ko siyang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto,
Hindi na niya kaya ang tensyon. Inabot ni Fabian ang sobre. Akma na niyang bubuksan ang string na nakatali rito nang biglang sumulpot si Junjun mula sa sala. "Papa, Mama, look! May drawing ako para sa baby!" Sigaw ni Junjun, habang winagayway ang isang papel na may drawing ng 3 tao at isang maliit na sanggol sa gitna. Tumigil si Fabian. Tumingin siya sa anak niya, pagkatapos ay sa sobre at huli sa akin. Nakita ko ang pagdadalawang isip sa mga mata niya. Sa isang banda ay ang saya ng pamilyang matagal niyang hinangad. At sa kabilang banda ay ang hinalang pilit na itinatanim ng kanyang ina. "Mamaya na yan, ma," sabi ni Fabian. Sabay tulak sa sobre palayo sa kanya. "Gabi na! Ayaw kong masira ang gabi natin ng kung anong lumang papel o reklamo mo sa bahay. Winona, magpahinga ka na. Ako na ang mag-aayos ng hapunan." Huminga ako ng malalim, pero alam kong pansamantala lang ito. Ang sobre ay nananatili sa mesa. Isang tahimik na banta. Nang gabing yon, habang mahimbing natulog si Fabian, dahan-dahan akong bumangon. Pumunta ako sa kusina. Tinitiyak na walang makakarinig sa akin. Hinanap ko ang sobre sa mesa, pero wala na ito roon. "Hinahanap mo ba ito?" Nandilat ang mga mata ko. Nakaupo si Doña Salve sa madilim na sulok ng sala. Yakap ang sobre sa kanyang dibdib parang isang sanggol. Ibinigay ko na kay Fabian ang pagkakataon na malaman ang totoo ng mahinahon Winona. Pero mas pinili niya ang bulag na kaligayahan. Bulong ni Doña Salve. Ngayon, ako na ang magpapasya. Hindi ko hahayaang ang apo ko ay lumaki sa piling ng isang bastardong anak ng isang matandang karpintero. Nagmamakaawa ako." Lumuhod ako sa harap niya. "Para kay Junjun, huwag niyo pong sirain ang pamilya namin. Tira na ang pamilyang ito nung araw na tinawid mo ang bakod, Winona," sabi niya. Sabay tayo at lakad patungo sa kwarto ni Fabian. "Ngayon, panoorin mo kung paano guguho ang langit na itinayo mo sa ibabaw ng mga kasinungalingan." Pumasok siya sa kwarto namin. Narinig ko ang malakas na paggising niya kay Fabian. Narinig ko ang kalansing ng mga papel na inilalabas sa sobre. At pagkatapos, ang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. 1 minuto, 2 minuto, at pagkatapos ay ang boses ni Fabian. Hindi ito boses ng tao. Boses ito ng isang hayop na nasugatan sa pinakamasakit na paraan. "Winona!" Ang sigaw na yon ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa Pampanga. Ang sigaw na yon ang hudyat na ang bakod ay wala na at ang lahat ng aking itinatago ay tuluyan ng nilamon ng apoy ng katotohanan. Sino ang ama ng batang yan? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang boses ni Fabian ay hindi na boses ng lalaking niyakap ako kanina nang may kagalakan. Iyon ay boses ng isang taong naramdamang ninakawan ng dangal, ng pagkatao, at ng lahat ng pinaniwalaan niya sa loob ng 10 taon. "Ay dono ang ama ng batang yan, Winona!" Pag-uulit niya. Inihagis niya sa paanan ko ang mga litrato. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya sa sala, nakita ko ang sarili ko. Magkayakap kami ni Mang Isidro sa ilalim ng ulan. Malabo ang kuha, pero hindi maikakaila ang damdamin sa paraan ng pagkakahawak ko sa kanya. Hindi ako makapagsalita. Ang dila ko ay parang naging bakal sa bigat. "Bakit hindi ka makasagot?" sigaw ni Fabian. Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa galit. Hinawakan niya ang selyadura ng liham at winagayway ito sa harap ng mukha ko. "Ito ba? Yung matandang yon?
Yung karpinterong laging nakasilip sa bakod? Doon ka nagpunta sa tuwing sasabihin mong naglilinis ka lang? Fabian, makinig ka. Makinig sa ano? Humalakhak siya ng mapait. Isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Pinagmukha niyo akong tanga. Ipinagmalaki ko pa yung silyang gawa niya. Sabi ko sa mga kaibigan ko, napakagaling ng kinuha kong karpintero. Yun pala, asawa ko na ang kinakarpintero niya sa ilalim ng sarili kong ilong. Sa gilid ng mata ko, nakita ko si Doña Salve. Nakatayo lang siya sa may pintuan ng kanyang kwarto. Nakakrus ang mga braso. Tinitignan kami na parang nanonood ng isang makasaysayang paghuhukom. Wala siyang emosyon, pero alam ko, sa loob-loob niya, ninanamnam niya ang bawat segundo ng pagkawasak ko. Fabian, sapat na yan, mahinang sabi ni Doña Salve. Nandyan ang ebidensya. Huwag mo nang pahabain ang usapan sa babaeng yan. Hindi, ma. Gusto kong marinig sa kanya. Humarap muli si Fabian sa akin. Ang mga luha ng galit ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. 10 taon, Winona. 10 taon kitang binigyan ng bahay, ng pangalan. Kulang ba? Masarap ba ang amoy ng supot at lumang kahoy kaysa sa akin? Doon, sa gitna ng kanyang mga sigaw, bigla akong nakaramdam ng isang kakaibang tapang. Isang tapang na nanggagaling sa kawalan ng pag-asa. Gusto mong malaman kung kulang? Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig, pero malinaw. Oo, Fabian, kulang na kulang. Binigyan mo ako ng bahay, pero hindi mo ako binigyan ng tahanan. Bigyan mo ako ng pangalan. Pero kinalimutan mo ang pagkatao ko. Naging asawa mo ako sa papel. Pero sa loob ng bahay na to, naging kasangkapan lang ako. Si Mang Isidro, nakita niya ako nung naging invisible ako sa'yo. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa sala. Sinipa ni Fabian ang silyang nara, ang silyang iniregalo ni Isidro. Tumumba ito, gasgas ang makinis na barnis, bali ang isa sa mga binti nito. Huwag mong banggitin ang pangalan ng matandang yun sa harap ko, sigaw niya. Lumayas ka. Ngayon din. Isama mo ang bastardong nasa loob mo at huwag na huwag ka nang babalik. Fabian, gabi na. Wala akong pakialam kung anong oras na. Layas. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Junjun. Nakatayo ang anak ko roon. Gulo-gulo ang buhok. Hawak ang kanyang paboritong unan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa amin. Papa, bakit niyo po pinapaalis si Mama? Tanong ni Junjun. Ang boses niya ay maliit at nanginginig. Tumigil si Fabian. Tumingin siya sa anak namin. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang muka, ang pagmamahal sa bata at ang puot sa ina nito. Lumapit siya kay Junjun at hinawakan ito sa balikat. Junjun, pumasok ka sa kwarto. Mag-uusap lang kami ng mama mo, sabi ni Fabian. Pilit na pinapakalma ang boses, pero hindi niya naitago ang panginginig nito. Pero Papa, umiiyak si Mama. Sabi nang pumasok ka, sigaw ni Fabian. Dahilan para mapatalon si Junjun sa takot at mabilis na tumakbo pabalik sa kwarto. Hinarap ako ni Fabian. Ang puot sa kanyang mga mata ay tila naging bato na. Huwag mong isiping isasama mo si Junjun. Anak ko siya. Dito siya mananatili. Ikaw lang ang aalis. Hindi mo pwedeng gawin yan, Fabian. Anak ko rin siya. Wala kang karapatang maging ina sa harap ng ginawa mo, singhal niya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako ng mahigpit sa braso. Kinaladkad niya ako patungo sa pintuan. Doon ka sa bakod niyo. Doon ka sa puntod ng karpintero mo. Binuksan niya ang pinto at itinulak ako palabas. Bumagsak ako sa semento ng aming garahe.
Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, malamig at mapait. Mabilis niyang itinapon sa tabi ko ang maliit kong maleta na kanina pa pala niya inihanda, marahil ay sa tulong ni Doña Salve. "Fabian, pakiusap! Ang anak ko!" Sigaw ko habang hinahampas ang saradong pinto. Narinig ko ang paglak ng pinto mula sa loob. Narinig ko ang huling salita ni Doña Salve bago namatay ang ilaw sa sala. "Tapos na ang palabas, Winona. Matuto kang mabuhay sa dilim na ikaw rin ang gumawa." Naiwan ako roon, sa gitna ng ulan, sa harap ng bahay na naging kulungan ko sa loob ng 10 taon. At ngayon ay tuluyan na akong itinaboy. Napatingin ako sa bakod. Doon sa kabila, madilim ang bahay ni Isidro. Wala na siya. Wala na ang taong sana ay tatanggap sa akin ngayon. Napahawak ako sa tiyan ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero habang nararamdaman ko ang bawat patak ng ulan sa balat ko, isang bagay lang ang alam ko. Ang Winona na pumasok sa bahay na yan 10 taon na ang nakakaraan ay patay na. At ang Winona na narito ngayon ay kailangang matutong lumipad kahit bali ang kanyang mga pakpak. Hanggang ngayon, tinatanong ko ang sarili ko, kung alam ko bang ganito ang mangyayari, tatawirin ko pa rin ba ang bakod? At sa tuwing sisipa ang bata sa loob ko, alam ko na ang sagot. Ang bawat sipa niya ay paalala na sa gitna ng lahat ng pagkakamali, may isang bagay na totoo. At ang katotohanang yon ay hindi kayang ikubli ng kahit anong pader. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na naglakad sa ilalim ng ulan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kaladkad ng gulong ng maleta ko sa basang semento at ang sarili kong paghingal. Bawat hakbang ko palayo sa bahay na yon, pakiramdam ko ay may bahagi ng laman ko na naiiwan. Si Junjun, ang muka ng anak ko na nakasilip sa bintana habang tinatawag ako. Yung tunog ng kanyang palad na humahampas sa salamin, yon ang pinakamasakit na ingay na narinig ko sa buong buhay ko. Dumiretso ako sa bahay ni Selly. Wala na akong ibang matatakbuhan. Nang makita niya ako sa pintuan niya, basa, putikan, at durog, hindi na siya nagtanong. Niyakap niya ako ng mahigpit at doon, sa balikat ng kaisa-isa kong kaibigan, ibinuhos ko ang lahat ng luhang pinigil ko sa harap ni Doña Salve. "Dito ka muna, Winona," sabi ni Selly habang binabalot ako ng tuyong kumot. "Huwag kang mag-alala. Malalampasan natin ito." Pero paano? Paano mo malalampasan ang katotohanang nawala sa iyo ang lahat? Lumipas ang mga buwan sa loob ng maliit na silid sa likod ng patahian ni Selly. Doon ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pananahimik. Hindi ito yung katahimikan sa mesa namin ni Fabian. Ito ay katahimikan ng pagtanggap. Nagpadala ako ng mga sulat kay Junjun. Pero lahat yon ay ibinalik sa akin. Punit-punit. O minsan ay hindi man lang nabuksan. Alam kong si Doña Salve ang may gawa nun. Gusto nilang burahin ang alaala ko sa isipan ng anak ko. Gusto nilang maging isang masamang panaginip na lang ako. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas lalo kong nakikita ang mukha ni Isidro sa bawat kilos ko. Kapag hinahaplos ko ang umbok sa aking gitna, naaalala ko ang kanyang mga kamay. Ang magaspang niyang palad na naging kanlungan ko. Sa tuwing sisipa ang bata, parang sinasabi niya sa akin na, "Nanay, huwag kang susuko. Narito pa ako." Nang sumapit ang 9 na buwan, nagpasya akong lumayo. Hindi ako pwedeng manatili sa Pampanga.
Masyadong malapit ang hininga ni Fabian. Masyadong matalas ang mga mata ng mga kapitbahay. Dinala ako ng tadhana sa Batangas, sa isang maliit na baryo malapit sa dagat. Doon, walang nakakakilala sa akin. Doon, hindi ako si Winona na nangaliwa. Doon, isa lang akong babaeng nag-uumpisa muli. Isang madaling araw, isinilang ko ang isang batang babae. Ang mga mata niya, yung lalim at ang paraan ng pagtingin niya sa mundo, ay kay Isidro. Pinangalanan ko siyang Isadora. Ang unang pagkakataon na narinig ko ang iyak niya, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng 10 taon sa piling ni Fabian. Mahirap ang buhay. Naglalaba ako ng damit ng ibang tao. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare. Ginagawa ko ang lahat para mabuhay. Pero sa bawat paglubog ng araw, alam kong wala na akong kailangang itago. 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan. Pinapanood si Isadora na naglalaro sa buhangin. Malaki na siya. Mahilig siyang humawak ng mga tipak ng kahoy na inaanod ng dagat. Sabi niya, gusto niya raw gawing ibon ang mga yon. Napapangiti na lang ako. Ang dugo ng karpintero ay nananalaytay sa kanyang mga ugat. Nabalitaan ko kamakailan mula kay Selly na hindi na muling nag-asawa si Fabian. Naging maayos daw siyang ama kay Junjun, pero naging masungit at mapag-isa. Si Doña Salve naman ay pumanaw na 2 taon na ang nakakalipas. Namatay siyang bitbit ang kanyang mga rosaryo at ang kanyang matinding galit. Minsan, nagpadala ng litrato si Selly. Litrato ni Junjun sa kanyang graduation sa elementarya. Ang tangkad na niya. Ang guwapo. Kamukhang kamukha ni Fabian. Umiyak ako ng gabing yon. Hindi dahil sa pagsisisi na iniwan ko siya, dahil alam kong wala akong pagpipilian, kundi dahil sa pangungulila na kailangan kong bitbitin hanggang sa huling hininga ko. Tinatanong niyo ba kung masaya ako? Hindi ko alam ang sagot. Ang kaligayahan ay isang marangyang salita para sa isang taong gaya ko. Ang meron ako ngayon ay katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi mo mabibili at hindi mo pwedeng ipagpalit sa kahit anong marangyang bahay o magandang pangalan. Hindi ko sasabihing tama ang ginawa ko. Alam ko ang kasalanan ko. Alam ko ang sugat na iniwan ko sa puso ng asawa ko at sa isipan ng anak ko. Pero alam ko rin na kung nanatili ako sa bahay na yon, unti-unti akong mabubulok hanggang sa wala nang matira sa akin. Ang bawal na pag-ibig. Hindi yan parang sa pelikula na laging may happy ending. Madalas, ang ending ay ganito. Mag-isa ka, may mga sugat na hindi na maghihilom, at may mga taong hindi mo na muling mayayakap. Pero sa kabila nun, kapag tinitignan ko si Isadora, alam kong may isang bahagi ng mundong ito na totoo. Hindi ko alam kung mapapatawad ako ni Junjun balang araw. Siguro hindi. Siguro habang buhay niya akong ituturing na kaaway. At tatanggapin ko yon. Iyon ang presyong kailangan kong bayaran para sa maikling sandali na naramdaman kong tao pala ako. Minsan, sa gabi. Kapag tahimik na ang paligid at tanging alon lang ng dagat ang naririnig ko, kinakausap ko si Isidro sa isip ko. Sinasabi ko sa kanya na maayos na kami, na ang anak niya ay malusog at masaya. Kung ikaw ang nasa lugar ko, kung naramdaman mo ang lamig ng 10 taon at biglang may nag-alok sa'yo ng init, kaya mo bang tumanggi? Siguro sasabihin mong oo. Siguro huhusgahan mo ako. Madaling magsabi ng tama at mali kapag hindi mo nararamdaman ang gutom ng kaluluwa. Pero para sa akin, ang pag-ibig na yon, kahit bawal, kahit mali,
kahit nakakasira, ay ang tanging bagay na nagligtas sa akin mula sa tuluyang pagkawala. Dito sa Batangas, habang hinihintay ko ang bukas, bitbit ko ang aking lihim. Isang lihim na nakatago sa mga mata ni Isadora, sa mga sugat sa kamay ko, at sa bakod na matagal ko nang natawid. Wala nang bakod ngayon. Dagat na ang nasa harap ko. At sa bawat alon, unti-unting hinuhugasan ang sakit hanggang sa ang matira na lang ay ang alaala ng isang lalaking naniwala sa akin nung wala nang naniniwala. At ang anak na naging bunga ng aming pagkakasala. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Hindi ito kwento ng tagumpay. Kwento lang ito ng isang babaeng nagkamali, nagmahal, at natutong mabuhay sa gitna ng mga abo. Salamat sa pakikinig. Sana kahit papaano naintindihan mo ako.